Hi guys, good morning. This is Christy BPH. Today, mag-ano lang tayo, mag-kwento serye. Kwento serye. Kahapon guys, no? May experience ako kahapon. Grabe. Nag-walking kami ng dogs namin. Dalawa, no? Tapos, kasi bago kami dito sa area na to. Tapos, medyo complicated tong lugar na to. Gawa ng ano siya, pag pupunta ka sa isang street, tapos tatagos ka sa sa ibang street naman, yung iniisip mo na parang, iikot ka lang, no? Hindi siya ganun. Doon sa nagpunta kami sa pinakadulo, tapos nag-turn ang left kami ng aso namin. Tapos hindi ko dala ang cellphone ko kasi nga wala akong bulsa. So hindi ko siya dinala. So wala, ang alam ko lang is malapit lang dito sa bahay namin yung lalakaran namin ng aso ko. Hala, pag turn left namin, tapos nag-turn left uli kami, Diyos ko, sa ibang direction na kami. Hindi ko na alam. Sabi ko, tangina, paano to? Parang, parang ang layo na namin ah. Tapos, nag-ano kami, may araw pa. Naglakad kami na naglakad. Napunta kami sa sa malaki. Nagtanong kami sa mga sakyan. Nagpa-stop ako ng sakyan. Alam mo guys, dito yung mga local people dito, mababait sila sa mga kahit na yung mga bata, mababait sila pag tinanungan mo sila. Nag-e-effort talaga sila. Kasi lang, hindi rin sila maalam sa mga street, ganyan. Hindi sila maalam. Tapos, Diyos ko, naligaw kami ng aso namin. Naligaw talaga kami. Na, yung isang pinagtanungan ko, ang lalaki kasi ng mga bahay dito, guys. Lalaki, mayayaman. Pinagtanungan ko, sabi ko, excuse me, sabi ko ganun sa kanila. Sabi ko, do you know the 58th Street? Ganyan ako, no? Tapos, inano nila sa GPS nila. Sabi niya, okay, you go straight, ganyan. Tapos, after the 2 street, turn left. So, sinunod ko naman. Kasi nakarating kami doon sa 58th Street. Kasi lang, hindi yun yung street namin. Kasi nasa main road kami. Lapit kami sa main road. Hindi talaga yun. Tapos sabi ko, sabi ko, paano kaya to? Tapos nakita ko ng moss. Pumunta ako sa moss. Sabi ko, dito na lang ako sa moss maghihintay ng may cellphone. Sabi ko, para mas madali kaming pick upin ng asawa ko pag senior yung location. So, nandun kami sa moss. Tapos, nakita ko ng lalaki na galing sa prayer, no? Tapos sabi ko, "Sir, excuse me sir." Sabi ko, "Good evening." Sabi niya, "Yes, yes." Sabi ko, "Sir, kasi nawawala kami." Sabi ko, "Baka pwedeng makigamit ng cellphone. Tawagan ko lang asawa ko. Wala kasi akong cellphone." Yung isang lalaking wala rin cellphone. Tas may matandang Muslim na pumasok. Tas gumagamit ng cellphone. Kinausap niya. Tas sabi ko, "Sir, pwede pong paggamit ng cellphone." Sabi ko, "WhatsApp ko lang yung asawa ko para i-share location." Sabi niya, sabi ni isa, "Do you know your husband number?" Sabi ko, "Yes, yes." Sabi niya, "Okay." Tapos pina-WhatsApp. Tapos sabi ko, "Can I call him too?" Sabi ko sa kanila, no. Yung matanda na ano ba, hindi siya marunong mag-English. Sabi niya, parang sinasabi niya, "No problem, no problem." Parang gano'n, no. Tapos ah, denial niya. Tapos wala, nag-ring lang. Kailangan niya na mag-pray. Tapos pumunta kami dun sa dun sa Bermuda grass ng mosque para yung mga aso namin kasi medyo mainit pa yung semento. So para makaano. Tapos yung matandang Muslim, continuous niyang tinatawagan yung asawa ko. Kasi continuous niyang tinatawagan. Tapos yung isang lalaki naman, sabi ko, "Sir, do you have any water para sa aso?" Sabi. Tapos pumasok siya uli sa mosque. Tapos kumuha siya ng 3 malilit na mineral water. Binigay niya sa akin. Pasalamat talaga ako sa kanya. Tapos yung matandang Muslim, tawag siya ng tawag. Tinatawagan niya na pala yung asawa ko. Tapos nung naghugas na siya, kasi naghugas yan sila ng paa, kamay, naghilamos, 'di ba? After niya, nagda-dial na naman siya ng cellphone, tinatawagan niya pala asawa ko. Nung natawagan niya na yung asawa ko, bigla siya tumakbo, sabi niya,
sa Arabic yung salita kasi hindi siya marunong English, 'di ba? Narinig ni-loudspeaker niya, ta's tumatakbo siya sa'kin. Sabi ko, "Han," sabi ko, "nawala kami." Sabi ko, ano, yung nandito kami sa mosque, na-share ko na yung location sa'yo. Sabi ko, pick upin mo kami ng aso. Tawa ng tawa na yung asawa ko sa'kin. Tapos nagpasalamat talaga ako niya. Sabi ko, thank you so much." Niya, "Thank Allah." Sabi niya ganyan, no? Sabi niya, "Thank Allah." Tapos pag ano, naghintay lang kami na siguro ng ilang minuto kasi nasa old house siya, ano siya eh, yung tinatapon niya na yung ibang mga kahoy doon na kailangan itapon. Pagdating, tawa siya ng tawa. Sabi niya, nung ako naligaw nung dati, sabi niya, isang linggo mo akong pinagtatawanan, pero sa niya, hindi ko gagawin sa inyan. Sabi niya, naligaw talaga kami guys. Alam mo yung gabi na gabi na tas yung mga aso namin, pagod na pagod kasi ang layo ng nilakad namin talaga, as in ang layo. Alam mo yung mga aso namin na ayaw na maglakad, gusto nang umupo na lang, tas sabi ko, "Tara, come on, let's go, we're nearly now." Sabi ko, alam mo yung parang bata na, "Mama, ano ba, nasaan na ba tayo?" Ganyan. Pagod na pagod yung mga aso namin kagabi, grabe, yung lakad namin ang layo. Parang tanga kasi ako eh. Ang layo, biruin mo, nakarating kami sa 58, 'di ba? Nakarating kami sa ano, sa 63 Street, 63, 58 tas 63, tapos hindi ako makaano, napunta kami sa 55 Street. Akala ko malapit na kami, 55 na pala 'to, malapit na yung 58. Kaya pala rumble-rumble yung street dito, putya hindi yung katulad sa'tin ba sunod-sunod. Dito ano, rumble-rumble, Diyos ko day, ang hirap. Ang experience ko kagabi sa paglalakad sa aso, parang ano, kaya nga sabi ko magba-biking ako, tapos iikutin ko iikutin ko ba lahat para ma-memorize ko yung street. Kasi gano'n yung ginawa ko before eh, dun sa ano, dun sa old house. Yung old house namin, yung area yun, ano, madali siyang hanapin, ewan ko, malawak siya, pero madaling maglakad, madaling makauwi, gano'n. Pero dito, ano, kasi maano siya, yung hindi siya gano'n kaano ba, pero putol-putol, alam mo yung putol-putol na street? Tapos ano siya, yung 'pag lumiko ka, ibang street naman, tapos sa ibang direction ka dadalhin. Gano'n yung dating. Putya talaga yung experience ko guys, naligaw kami ng aso namin, pero ang mabait ng mga Muslim. Ang babait ng mga local people, 'pag pinagtanungan mo, mababait. Hindi kaya sabi niya, "Ay, hindi ko alam yan, hindi ko." Pero sa katalinuhan naman, mas bibilib ako sa Pilipino. Kasi yung mga Pilipino, magaling sa direction, 'di ba? Talagang iaano ka nila. Yung mga lokal, hindi sila gano'n katalino. Siguro kasi hindi sila naglalakad, hindi sila lagi sa ano, kumbaga may sasakyan sila lagi. So, siguro ano sila sa GPS, 'no? Yung alam nila yung direction papunta sa kung saan sila pupuntang mall, kung saan sila pupuntang restaurant. Hindi sila ano sa kung saan street kasi nasa GPS sila lagi, gano'n. Unlike sa'tin, kahit na walang GPS, alam natin kung saan tayo pupunta, 'di ba? Sa Pilipinas, grabe talaga. Yung experience ko ako. Tapos alam mo ba, yung prayer nung ano 'no, iba pala 'pag nandun ka sa mosque tapos may prayer, ano yung iba yung pakiramdam mo guys. Kahapon, yun first time kong malapit sa mosque ta's na yung prayer time nila. Ang anong pakiramdam, yung parang mata-touch ka dun sa prayer kahit na hindi ko naintindihan yung ano. Yun yung everyday prayer namin dun sa naririnig dun sa old house. Yun yung everyday prayer na gustong-gusto ng aso namin. Tapos nung narinig nung aso namin na malakas, sobrang lakas, ano siya, yung parang, gumaganyan siya. Parang natatakot pa siya kasi ang lakas nung sound. So, pero iba talaga. Mababait ang mga local people na Muslim, mababait. Mababait sila. Kahit may mga bata eh, talagang tutulungan ka nila.
Mabait ang mga Muslim eh. Yun lang guys, yun lang yung chika ko sa inyo. Yung katangahan ko kagabi na hindi ko dinala yung cellphone ko. Parang gago. Sa susunod na walking namin ng mga aso ko, magdadala na ako ng cellphone. Ginabi kami. Umalis kami. Alas 6, may araw pa yung alas 6, no? Kaya bumalik kami, ay, ilang oras, ano ba? May ano na, 7 na yata or isang oras din kami naligaw yata eh. Well, 2 oras yata. 2 oras kami naligaw, guys. 2 oras kami naligaw. Grabe. Grabe pagod ko. This is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-update ko kayo sa mga kachikahan ko. Bye!